Magandang gabi po, sir. Nakahanda na pong hapunan nyo. Sabi ni Aling Remy. Tapos na po akong kumain, manang. Matutulog na po ako. Seryosong tugon ni Hendrix, saka ito nagpatuloy sa pag-akyat sa hagdan. Nagtatakang tumingin ang katulong, ngunit pinili na lamang nitong tumahimik. Alam ni Fatima na inisip nito na nag-away silang mag-asawa. Naisip niya malalim palatagang tampo ni Hendrix sa kanya, kaya kailangan niya itong kausapin. Nagmamadali siyang umakyat ng hagdan para sundan ng lalaki. Sinabi na lang niya kay Aling Remy na hindi na lang din siya kakain dahil hindi naman siya nagugutom. Nakita pa niyang umiling-iling ang mayordoma dahil sa mga kinikilos silang dalawa ni Hendrix. Akala ni Fatima nandoon ang lalaki sa kwarto nila, ngunit doon pala ito pumasok sa silid na tinulugan nito kagabi. Pinuntahan niya to at hindi siya kumatok pa. Nadatnan niyang nakahiga to ngunit natitiyak niyang hindi pa to natutulog. Hendrix, pwede ba tayo mag-usap? Hindi kumibo ang lalaki. Sa halip tumagilid to at naglagay ng unan sa mukha nito. Alam ko masama ang loob mo sa akin. Sorry na sa mga nasabi ko sa'yo. Hindi ko naman sinasadya eh. Gumagaralgal ang boses niya. Hendrix, kausapin mo naman ako please. Ngunit hindi pa rin talaga to kumibo. Patuloy pa rin nakapikit ang mga mata nito. Galit nga taga sa kanya ang lalaki. Kaya hindi na lamang niya to pipilitin kung ayaw nitong kausapin siya. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Matamlay ang kanyang pakiramdam at parang gusto niyang umiyak. Nasasaktan siya dahil sa malamig na pakikitungo ni Hendrix sa kanya. At hindi niya maintindihan kung bakit yon ang nararamdaman niya. Hanggang makapasok siya ng kwarto at doon tahimik na umiiyak. Ngunit si Fatima na rin ang nakapagpakalma sa sarili niya. Total naman at malapit na rin matapos ang kontrata. Mahigit 1 buwan na lang ang makakaalis na siya sa pamamahay ng lalaki, kaya hindi na lamang niya iisipin ang malamig na pakikitungo nito sa kanya. Humiga siya sa kama at seryosong nag-isip, hanggang sa naisipan niyang nag-enroll sa driving school. Noon pa man, pangarap na taga niyang matutong magmaneho. Siguro hindi pa naman huli ang lahat para pag-aralan niyang pagdadrive. At kapag marunong na siya, saka siya kukuha ng driving license. Pagkatapos bibili siya ng sarili niyang sasakyan. Tama, itong aasikasuhin niya bukas upang hindi niya masyadong maisip ang tungkol sa kanilang dalawa ni Hendrix. Maagang nagising si Fatima dahil papasok na siya sa trabaho. Maliligo na sana siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niyang pangalan ng nanay niya sa screen, ay agad na pinindot niya ang accept button. Hello po, Nay. Magandang umaga po. Magalang na sabi niya. Hello anak, gusto ko lang ibalita na tapos nang ipinatayo mong karinderya natin. Tuwang-tuwa na sabi nito. Wow, Nay, good news po yan. So kailan po kayo magsisimula, Nay? Baka sa susunod na linggo, anak. Masayang tugon nito. Hindi sila gaanong nagtagal sa pag-uusap sa cellphone dahil sinabi niya na papasok pa siya sa trabaho, kaya kailangan na niya magmadali. Naintindihan naman to ng nanay niya, kaya nagpaalam na sila sa isa't isa. Napangiti si Fatima sa sinabi ng kanyang ina. Sa wakas, matutupad na rin ang matagal na nitong pangarap na negosyo. Masayang-masaya siya na kahit papaano, unti-unti nang nakakaahon ng kanyang pamilya sa kahirapan. Ito naman tagang pangunahing dahilan niya kung bakit nagtrabaho siya at pumasok sa isang kontrata. Gusto niya mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Tumayo siya at kinuha ang towel, saka pumasok sa banyo. Maraming mga bagay ang naiisip niya habang nag-shower siya. Ngunit na maalala niya malamig na pakikitungo ni Hendrix sa kanya, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Pagkatapos ng 15 minuto, lumabas na siya ng banyo at nagbihis ng kanyang uniform. Pinatuyo muna niya ang kanyang buhok saka nag-ayos ng kanyang sarili. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang shoulder bag at lumabas na ng kwarto. Eksaktong yun din ang paglabas ni Hendrix mula sa kabilang silid. Akala ni Fatima, papansinin na siya ng lalaki. Ngunit nagtuloy-tuloy lang to hanggang sa makababa na to ng hagdanan. Nakita niyang lumabas na to ng bahay at inihanda ang sasakyan. Ma'am, hindi po kayo sasabay kay sir? Tanong ni Aling Remy na mapansin nitong palabasan ng gate ng kotse ang amo nito. Hindi na po, manang, magtataksi na lamang po ako. Mahinang sagot niya. Ma'am, mawalang galang na po ha? Nag-away po ba kayo ni Sir Hendrix?
Palagi na lang kasi siyang nakasimangot eh. Nagtatakang tanong nito. Natahimik siyang bigla. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Hindi naman kasi taga siya nagkukwento ng mga personal na bagay. Sorry po ma'am. Nahihiyang wika ng katulong. Nginitian lang ni Fatima to dahil nauunawaan naman niyang nag-aalalang to sa kanilang dalawa ni Hendrix. Okay lamang po manang. May konting bagay lang po kami hindi napagkasunduan pero maayos din to. Wika niya. Bago si Fatima umalis ay nagkape muna siya at kumain ng 2 slice ng tinapay. Pagkatapos nagpaalam na siya kay Aling Remy, natutuloy na siya at baka malit pa siya sa trabaho. 1 linggo na ang nakalipas, ngunit ramdam pa rin ni Fatima ang malamig na pakikitungo ni Hendrix sa kanya. Hindi sila nag-uusap at wala silang kibuan sa isa't isa kahit magkasama sila sa bahay. Hindi na rin sila nagkakasabay kumain dahil maaga siyang umalis ng mansyon at sa gabi naman, maaga din siyang natutulog. Kahit nakakaramdam siya ng lungkot sa naging sitwasyon nila ng lalaki, ngunit wala naman siya magagawa. Ayaw din naman niyang ipilit ng sarili niya dito. Mars, musta ng pag-enroll mo sa driving school? Tanong ni Kay, isang umaga sa bangkong pinapasukan nila. Maaga si Fatima na pumasok dahil tiyak niya marami siyang nakabibing trabaho. Hindi niya alam na maaga din pumasok ang kaibigan niya, kaya nagkaroon pa sila ng time para mag-usap ng mga bagay-bagay na hindi related sa trabaho. Okay lang Mars, sa awa ng Diyos, mabilis din naman ako natuto. Nakangiting sagot ni Fatima. Wow, that's good Mars. 1 linggo siyang nag-file ng leave kasi gusto niya makapag-focus sa pag-aaral ng driving. At dahil interesado siya matuto, mabilis lang na-absorb sa utak niya ang mga itinuro sa kanya. At ngayon, kasalukuyan ng pinoproseso ng school ang kanyang student permit. So kailan mo balak bumili ng kotse? Isama mo ko ha? Sabi nito. Siyempre naman Mars. At nagtawanan silang dalawa. Kaya't may biglang sumeryoso ang kaibigan niya at tumitigto sa kanya. Oo nga pala Mars, kamusta na kayo ni Hendrix? Tanong nito. Umiling lang siya at biglang lalungkot na mabanggit ni Kay ang pangalan ng lalaki. Mars, tapatin mo nga ako. Mahal mo na ba si Hendrix? Kasi yun ang nababasa ko sa mga mata mo eh. Nabigla siya sa tanong na iyon. Buti na lang at hindi pa dumating ang mga kasamahan nilang teller, kaya malaya pa silang nakakapag-usap ng mga personal na bagay. Saglit na tatahimik siya dahil hindi naman niya taga-alam kung pag-ibig na nga bang nararamdaman niya para sa lalaki. Umiling-iling siya dahil ayaw niya magsalita hanggat hindi pa siya sigurado. Hindi pa rin niya makakalimutan si Eric at namimiss pa rin niya to. Mars, sambit ulit ng kaibigan niya nang hindi siya nagsasalita. Ewan ko Mars, hindi ko alam. Ayokong isipin yan. Sagot niya. Pero Mars, advice ko lang ha. If ever naman na tumibok na yung puso mo para kay Hendrix, then go ahead Mars. After all, you deserve to be happy. Sabi nito. Buti kung may pagtingin din yung sa akin. Pairap ni Fatima na tugon. Tiningnan ulit siya ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ngumiti ito na makahulugan. Mars, it's obvious na talaga. Hindi ka na makakapag-deny pa. Ha? Ibig sabihin may pagtingin ka na taga sa kanya Mars. Panunokso nito. Inirapan lang ni Fatima ang kaibigan dahil sa panunokso nito. Buti na lang at dumating na ang mga kasamahan nila kaya tumigil na rin to. Mabilis lang na lumipas ang mga oras at uwian na naman. Mars, hindi ka pa rin ba susunduin ni Hendrix? Tanong ni Kay na makalabas sa sila ng bangko. Nagkibit-balikat lang siya dahil hindi naman siya umaasa na susunduin pa siya ng lalaki. Kaya sasakay na lamang siya ng taxi. Buti na lang at may taxing dumaan kaya nakasakay agad sila ni Kay. Naunang bumaba ang kaibigan niya pagkaraan ng ilang minuto at siya na lang ang naiwan sa loob ng sasakyan. Ngunit biglang na-flat ang gulong ng taxi kaya napilitang huminto ang driver. Nasuya pa ni Fatima na napakamot sa ulo ang driver kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Ma'am, sorry po, pero kailangan niyo pong lumipat sa ibang taxi kasi hindi po nadalang extra tire. Hindi ko kasi nadaanan sa tire kanina eh. Mahinahong sabi nito. Nakailang ulit tong humingi ng paumanhin sa kanya at hindi na nga nito tinanggap ang bayad.
Bumaba siya at naglakad sa bandang unahan at baka sakaling may taksing dadaan. At nang biglang kumilimlim ang panahon, maya-maya'y kumidlat at kumulog na malakas, kaya kailangan na taga niyang makasakay kaagad. Ngunit kumamalasin na nga naman, lahat ng mga taksing dumaraan ay laging puno. Hanggang sa umambo na at unti-unti na siyang nababasa. Tumakbo si Fatima at naghanap ng masisilungan. Ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan bago siya nakarating sa may cellphone center. Nabasa na ang kanyang uniform at nakakaramdam na siya ng sobrang ginaw. Lumipas na ang 1 oras at hindi pa rin tumila ang ulan, kaya wala siya maisip na tawagan kundi si Hendrix. Nakailang dial na siya, ngunit walang sumasagot. Hindi niya alam kung nakauwi na to ng bahay o nasa pabrika pa. Naisipan na lamang niya tong i-text, baka sakaling basahin nito ang message niya. Sinabi niyang na-stranded siya sa isang cellphone center na malapit sa Loyola dahil sa nakapakalakas na ulan. Nagbaka sakali siya mag-reply to, ngunit lumipas na lamang ang 30 minuto, wala tagang text mula rito. "Ma'am, sorry po, pero magsasara na po kami." Wika ng sales lady. Ma'am, wala po ba kayong payong? Gamitin niyo na lang po to, ma'am." Sabay abot ng payong sa kanya. "Salamat, miss. Idadaan ko na lang to bukas." Nakangiting sabi ni Fatima. Akmang lalabas na sana siya na masalubong niya sa may pintuan ang lalaking kanina pa niyang hinihintay, si Hendrix. Nakasuot to ng leather na jacket at sa ilalim nito yung long sleeve na sinuot nito kanina. Kaya natitiyak niyang galing pa to sa opisina. Seryoso lang tong nakatingin sa kanya. May dala tong payong, kaya ibinalik na lamang niya sa sales lady ang payong nito. Nang nakangiti lang ang babae at lahat ng kinikilig sa pagdating ni Hendrix. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya papunta sa kotseng nakaparada. Binuksan nito ang passenger seat at agad naman siyang sumakay. Malakas ang kabog ng puso ni Fatima dahil hindi naman niya akalain na pupuntahan siya ng lalaki. Pagkatapos ay hinubad ni Hendrix ang jacket at inilagay sa balikat niya. Mas lalong lumakas ang kabog sa dibdib niya nang halos magkadikit na ang kanilang mga muka. "Hendrix, salamat ha." Wika niya, ngunit hindi to sumasagot. Seryoso lang to sa pagmamaneho hanggang sa makarating sila ng bahay. Dumiretso kaagad siya ng kwarto upang makapag-shower. Medyo sumama ng kanyang pakiramdam at parang lalagnatin siya. Pagkatapos siyang maligo, lumabas na kaagad siya ng banyo at nagpatuyo ng kanyang buhok. Matapos niya makapagbihis ng pajama at sweatshirt, humiga kaagad siya sa kama kasi tagang masama ang kanyang pakiramdam. Hindi ni Fatima alam na naidlip na pala siya. Nagising na lamang siya nang makaramdam siya ng sobrang ginaw. Nanginginig ang buo niyang kalamnan. "Ma'am, may lagnat po kayo." Usal ni Aling Remy habang sinalat nito ang noo niya. Hindi na malayan ang pagpasok nito dahil nga nakaidlip siya. "Saglit lang po, ma'am, at kukuha ko ng gamot niyo," sabi nito, saka to lumabas ng kwarto. Samantalang si Fatima ay naglagay ng makapal na kumot dahil giniginaw talaga siya. Masakit ang kanyang lalamunan, pati na rin lahat ng kasukasuhan niya. Nabasa kasi siya ng ulan kanina at hindi agad nakapagpalit ng damit kaya siya nilalagnat. Tumagilid siya at ibinuloktot ang katawan dahil sa sobrang ginaw at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagkaraan niyang ilang sandali, naramdaman niyang may pumasok. May inilagay ito sa bedside table at narinig niya ang tunog ng pinggan at kutsara. "Manang, pakilagay na lang po ng gamot dyan sa table," mahinahon niyang sabi. Ngunit bigla niyang naramdaman ang mainit na palad na dumampi sa noo niya. Natitiyak niyang hindi ito kamay ni Aling Remy, kaya bahagya siyang tumihaya at tiningnan kung sino ang naroon. "Hendrix?" Usal niya. Alam niya si Aling Remy ang nagsabi dito na may sakit siya, kaya pumasok to sa kwarto. Nakatitig to sa kanya, yung klase ng tingin ng labis na nag-aalala. Mas lalong uminit ang kanyang nararamdaman dahil sa mga titig nito. "Dinalahan kita ng pagkain at mainit na chicken soup. Kumain ka na at na makainom ka ng gamot." Mahinahong sabi ng lalaki, ngunit hindi to tumitingin sa kanya. Binuhat nito ang bedside table at ipinatong sa kama. Inalalayan siya nitong umupo at isinandal nito ang ulo niya sa headboard. Kinuha nito ang kutsara at sumandok ito ng kanin at dinala sa bibig niya. "Ako na lang, Hendrix. Kaya ko naman eh." "Aniya,
Kumain ka na at huwag ka na maarte dyan. Seryosong wika ni Hendrix, saka to kumuha ng sabaw at saglit na hinipan kasi masyado pang mainit bago isinubo sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin siya sa lalaki. Para kasi siyang bata na sinusubuan nito. Kaya tuloy na itanong niya sa sarili kung hindi na nga ba to galit sa kanya. Kumain ka na ba? Tanong niya. Hindi pa, mamaya na lang. Matapos niyang kumain, ikinuha ni Hendrix ang gamot at pinainom sa kanya at saka to kumuha ng damit, pamalit niya kasi basang-basa to ng pawis. Magbihis ka muna bago ka humiga, sabi ni Hendrix. Ngunit hindi agad si Fatima kumilos dahil hindi pa naman to umalis. Pwede bang tumalikod ka muna? Magbibihis lang ako. Niya. Nahihiya ka? Gayong nakita ko naman yan. Mas lalong nag-init ang pisngi niya sa sinabi ni Hendrix. Oo nga naman, nakita na ng lalaking katawan niya, kaya lang nahihiya pa rin siya na magbihis sa harap nito. Hendrix, please, pakiusap niya. Bahagya itong ngumiti bago tumalikod. Nagmamadali siya nagbihis at pagkatapos humiga na siya. Nais na niyang matulog para makapagpahinga at papasok pa siya sa trabaho bukas. Naramdaman niyang lumabas ang kwarto sa Hendrix at dinala ang serving platter. Sana nga lang ay gumaling siya kaagad dahil ayaw na niyang umabsent pa sa trabaho. Ipinikit niya ang kanyang mata, ngunit habang nakapikit to, ay nakikita niya sa kanyang balintanaw ang mukha ni Hendrix. Na-imagine pa nga niya kung paano to tumitig sa kanya na para may naisabihin. May nararamdaman na kaya to sa kanya? Tanong niya sa kanyang sarili. Dahil kung siya ang tatanungin, parang unti-unti nang nahuhulog ang loob niya para rito. Unti-unti na niyang nakikita ang good and positive side ng lalaki. Kaya lang ang malaking tanong niya, kung may damdamin din ba si Hendrix sa kanya. Ayaw kasi niya mag-expect at baka masaktan lang siya sa bandang huli. Alam naman niyang mahal pa rin ito si Jewel at hanggang ngayon, hindi pa rin to nakaka-move on sa babaeng yon. Hindi niya namalaya na nakatulugan niya ang ganong pag-iisip. Nagising si Fatima ng alas 8 ng umaga at masakit pa rin ang ulo niya. Masakit ang lalamunan niya na para siyang uubuhin at sisipunin. Para siyang may hilo, kaya hindi na lang muna siya bumangon. Sinuryapan niya ang pinto sa karugtong na silid, ngunit nakabukas na to, kaya natitiyak niyang nakaalis na si Hendrix sa trabaho. Ngunit laking gulat niya nang pumasok to at may dalang isang basong gatas. Good morning, Fatima. Kamusta ng pakiramdam mo? Tanong nito. Medyo masakit pang ulo ko? Sagot niya. So wag ka munang pumasok. Pagpapaalam kita sa manager mo. Mahinahong sabi ni Hendrix. Inumin mo na to habang mainit pa. Sabi nito sabay abot ng gatas. Agad din naman siyang tumaliman na parang isang bata na takot sa kanyang magulang. Salamat. Bakit hindi ka pala nagbibihis? Di ba pupunta ka ng opisina ngayon? Nagtataka niyang tanong dito. Dito na lang muna ako. May sakit ka pa eh. Sabi ni Hendrix. Hindi naman si Fatima nakasagot dahil sa isip niya, ano naman kung may sakit pa siya? Total naman ay maraming makakatulong na mauutusan niya kung sakali. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita niyang kinuha ng lalaki ang cellphone nito at parang may tatawagan. Hello Glenn, may sakit si Fatima. Kaya hindi mo na siya makakapasok ngayon. Sabi nito, alam niya na tinawagan nito ang manager niya at pinagpaalam siya rito. Hendrix, hindi mo naman kailangan umabsent eh. Kaya ko naman sarili ko. Sabi niya, gusto kong ako mag-aalaga sa'yo, kaya pwede bang wag ka na magreklamo? Hindi ni Fatima alam kung bakit kakaibang hatid ang sinabi ni Hendrix sa kanya. Masarap sa kanyang pandinig. Masarap sa kanyang pakiramdam. May kung anong humaplo sa puso niya at inaamin niyang natutuwa siya dahil kasama nito sa bahay. Isang linggo din silang walang kibuan at kung hindi pa siya nagkasakit, malamang hindi pa rin siya nito kikibuin. Hendrix, galit ka pa ba sa akin? Bigla niyang natanong. Hindi naman ako galit, masama nang yung loob ko. Sorry Hendrix, hindi ko naman sinasadya eh. Sorry talaga. Paumanhin niya. To be honest, masama pa rin ang loob ko. Pero hindi kita maaaring pabayaan, lalo na ngayon na may sakit ka.
Hindi ko naman maiwasang mag-alala sa iyo, Fatima. Sabi nito. Nagkatitigan silang dalawa, saglit na natahimik at tanging mga puso lang nila ang nag-uusap. Ito ba ang simula ng kanilang magandang samahan? At dito na po nagtatapos ang ika-25 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.